Good day, nurses. Now let's discuss gastritis. So when we say gastritis, nagkakaroon ng inflammation of the gastric mucosa. Nag-i-inflame yung gastric mucosa natin because of the following reason. Okay, so these are the causes of your gastritis. Una, because of the prolonged use of NSAID. Ano ba yung mga example ng NSAID natin? We have your naproxen, your ibuprofen, your diclofenac, your piroxicam, and your celecoxib. So these are the most common example ng NSAID natin. Bakit ba si NSAID? Ano bang meron kay NSAID? Okay, so bakit ba siya nagkakos or siya isa sa mga main reason kung bakit nagkakaroon ng tinatawag natin na gastritis. So pag sinabi nating NSAID class, NSAID is also known as COX inhibitor. Si NSAID natin ay also known as COX inhibitor. What is COX? Pag sinabi nating COX class, that is enzyme. Okay, yan ay isang enzyme. Anong enzyme yan? Your carbo-oxygenase enzyme. Okay, your carbo-oxygenase enzyme, siya ay isang enzyme na ang ginagawa niya or ang trabaho niya is to convert arachidonic acid into prostaglandin. Okay, so again, si NSAID natin ay isang enzyme. Okay, si NSAID natin also known as COX inhibitor. Okay, so pag sinabi natin COX inhibitor, sabi natin kanina na ang trabaho niya is to convert arachidonic acid into prostaglandin. So therefore, pag wala tayong COX inhibitor, walang conversion ng arachidonic acid into prostaglandin. Okay, sa normal na tao class, meron tayong tinatawag na arachidonic acid. Si arachidonic acid ay mako-convert into prostaglandin sa tulong ni COX-1. Okay, sa tulong ni COX-1, magkakaroon ng conversion ng arachidonic acid into prostaglandin. Pag nagkaroon na ng prostaglandin, si prostaglandin mo pupunta yan sa mucous cell mo para i-stimulate niya si mucus to produce mucus. So therefore, pag nagkaroon ng release ng prostaglandin, tumataas yung mucus production. At kapag once na tumaas ang mucus production, always remember class na ang mucus natin, siya ay protection. Okay? Protection natin yan. So therefore, kapag once na mataas ang mucus, tumataas din ang protection ng katawan natin. So ano ba yung mga possible organs na nagkakaroon ng increased mucus? First natin yung GI. Second one, yung kidney, and yung third one natin, yung liver. Kaya pala, tumataas ang protection natin sa sa GI natin, sa kidney at sa liver natin dahil merong mucus production. Kaso ang problema natin class, pag nag-take tayo ng NSAID, si NSAID natin ay COX inhibitor. Therefore, walang production ng COX enzyme. Bakit? Inhibits the production. So kung i-inhibit niya yung production, okay, ng COX enzyme natin, walang magko-convert kay arachidonic acid into prostaglandin. So kung wala tayong prostaglandin dahil uminom ka ng NSAID, walang pupunta sa cell mo or sa mucous cell mo to stimulate to produce mucus. So kapag walang mag-i-stimulate kay mucous cell, magdi-decrease ang ating mucus production. Therefore, decrease ang protection natin sa GI. Pag nag-decrease ang protection natin sa GI, risk tayo for ulcer formation. Kasi siya yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng protection against hydrochloric acid because of mucus. Dahil walang mucus, risk na tayo ngayon for ulcer formation. Second one, kidney. Kaya si ating NSAID ay nephrotoxic. Okay? Kaya siya nephrotoxic kasi nga nagdi-decrease yung protection. And siya din ay hepatotoxic. Okay? Kasi nagdi-decrease yung protection natin sa ating liver. So siya ang dahilan kung bakit risk factor or common cause ng gastritis si NSAID. Next natin your alcohol. Pag sinabi nating alcohol class, that is acid. So kung acid yan, okay, every time na umiinom tayo ng alcohol, ang nangyayari, tumataas ang acid sa ating katawan. So kapag tumaas ang acid sa ating tiyan, okay, ang gagawin niya, pwede niyang sirain yung mga mucus natin at yung mga prostaglandin. Pag sinira niya, wala tayong protection against hydrochloric acid, risk for inflammation.
Then third one, your H. pylori infection. Okay, your H. pylori infection, nakukuha natin to through oral fecal route. So, bakit si H. pylori? Okay, bakit si H. pylori? Isa sa mga reason or cause kung bakit nagkakaroon ng gastritis. Pag sinabi nating H. pyloricus, your H. pylori will your H. pylori pag pumasok yan initially, okay, normally sa normal function ng ating katawan, si hydrochloric acid, pag once na pumasok diyan ang bacteria, for example, itong stomach, okay, yan ang stomach natin. Dito sa stomach natin may hydrochloric acid. Pag pumasok ang isang cell dyan or bacteria, papatahin ni hydrochloric acid yung microorganism. Paano na lang kay H. pylori? Si H. pylori natin ay isang bacteria din. Therefore, pag pumasok siya dito sa ating stomach, may possibility na mamatay siya. Pero dahil nga si H. pylori natin ay isang matalino, okay, anong ginagawa niya? Pag pumasok siya sa ating stomach, si H. pylori mo ay magproproduce ng urease. Si urease class will convert or will break down urea into ammonia and carbon dioxide. So magkakaroon ng conversion ng urea into ammonia and carbon dioxide. Ang problema natin class, si ammonia. Si ammonia is alkaline in nature. So kapag alkaline in nature yan at yan ay humalo sa ating hydrochloric acid, magkakaroon ng neutralization ng gastric acid natin. At kapag nagkaroon ng neutralization ng gastric acid natin, ang ating hydrochloric acid becomes alkaline. So therefore, kapag once na dumikit or pumasok or what they call this one or lumangoy or pumasok yung H. pylori sa ating stomach, anong possible na mangyayari? Okay? Dahil nagkaroon na ng neutralization, alkaline na ngayon yung hydrochloric acid natin, hindi na mamamatay ang si H. pylori once na siya ay lumangoy sa hydrochloric acid. Dahil nga nagkaroon na ng neutralization. At kapag once na lumangoy na ang ating H. pylori doon sa hydrochloric acid natin, pwede niya nang i-penetrate yung GI lining natin. Pag nagkaroon ng penetration or invasion ng microorganism or ng bacteria sa GI lining natin, that can lead to inflammation. At kapag yung inflammation na yan, patuloy na sinisira ng ating acid, okay, pag patuloy na sinisira ng acid, magkakaroon na ng ulceration. Okay, magkakaroon na ng ulceration. Ibig sabihin, magsusugat na ngayon yung stomach ng pasyente natin. At kapag yung sugat na yan ay patuloy na sinisira ng gastric acid natin, that can lead to perforation. Mabubutas na yung stomach natin. At pag once na nabutas yung stomach natin, that can lead to peritonitis. One of the complication ng ating gastritis. Okay, ano yung manifestation niya? Yung rigid board-like abdomen. Okay, kapag may rigid board-like abdomen, ibig sabihin, that's complication na. Peritonitis na yan. Kaya common reason or common cause si H. pylori infection kapag may gastritis. And last, we have your severe stress, your burn, trauma, and sepsis. Okay? Bakit? Kasi nga, pag once na severe stress tayo, our body releases hormone, your cortisol, which is cortisol increases hydrochloric acid production. Pag masyadong madaming acid sa stomach natin, sisirain niya yung lining ng stomach natin, magkakaroon ng inflammation, kaya magkakaroon ng gastritis. Now, si ating gastritis, meron yung dalawang type. We have your acute gastritis and your chronic gastritis. Okay? Pag sinabi nating acute gastritis, under your acute gastritis, meron tayong dalawa. Okay? May dalawang type tayo under your acute gastritis. We have your non-erosive or also known as the simple acute gastritis and yung tinatawag natin na erosive or acute hemorrhagic gastritis. Anong pinagkaiba nitong dalawa? Dito, wala pang signs ng bleeding.
Okay? No bleeding pa. Pero dito, dahil erosive na, may signs na ng bleeding. Okay? So, balikan natin, acute gastritis or your non-erosive. Ano ba yung mga possible causes kung bakit nagkakaroon ng non-erosive? Una, because of alcohol consumption. Pag inom ng alak. Pangalawa, spices. Okay? Your spices natin ay gastric irritants to. Pag nagkakaroon ng irritation sa ating stomach lining, nagkakaroon ng increased production ng hydrochloric acid. Next, we have your stress. Pag once na stress tayo, nagre-release yung katawan natin ng cortisol. And lastly, medications or drugs. Katulad na lang ni NSAID. Okay? Next natin yung erosive. Bakit ba nagkakaroon ng erosive? We have three common reasons. First natin, we have the use of NSAIDs. Prolonged use of NSAIDs. Next, we have alcohol. And lastly, severe stress. Okay, nagkakaroon ng severe stress katulad na ng burns, trauma, and sepsis. Okay? Next naman natin, we have yung chronic gastritis. So, sa chronic gastritis natin, meron tayong 3 subtypes. We have your H. pylori-associated gastritis, and your autoimmune gastritis, and lastly, your chemical gastritis. Na-explain na natin kung bakit si H. pylori common cause kung bakit nagkakaroon ng gastritis. Next, we have your autoimmune. Pag sinabi nating autoimmune class, yung sarili nating katawan ang sumisira lapas sa sarili nating katawan. Ibig sabihin, yung fighting cells natin, ina-atake niya si ating mucus and your prostaglandin. Sinisira si mucus and your prostaglandin. Pag nasira si mucus and prostaglandin, wala na tayong protection against hydrochloric acid, risk tayo na magkaroon ng gastritis. And pangatlo, yung chemical gastritis natin. Pag sinabi natin chemical gastritis, usually cause siya ng bile reflux. Okay? Bile reflux, NSAIDs, and alcohol. So, ito yung mga common reason kung bakit nagkakaroon ng chronic gastritis. Si bile reflux class, di ba usually si bile dapat na-empty yan sa may duodenum. Kaso nagkakaroon ng reflux, yung bile mo pumupunta yan sa stomach. Pag pumunta yan sa stomach, ano mangyayari? Sisirain ni bile or idadigest ni bile yung lining ng stomach natin. Kapag once na dinigest niya, magkakaroon ng inflammation that can lead to gastritis. Okay? So, ano yung mga manifestation ng acute and ng ating chronic gastritis? Okay? So, kapag once na sinabi nating may bleeding class, okay, pag may bleeding, lalo-lalo na kapag coffee ground like vomitus yan, nagsuka na parang kulay coffee yung pasyente natin, that's a manifestation na may erosive gastritis ang pasyente. Pag may signs ng bleeding, ibig sabihin erosive gastritis. Okay? So, pag signs and symptom, general manifestation. Una, nagkakaroon ng tinatawag natin na epigastric pain because of inflammation. Next, we have your nausea and vomiting. Bakit? Nai-irritate yung lining ng ating stomach, as compensation, nagkakaroon ng nausea and vomiting. Next, bloatedness or bloating or fullness. Bakit? Because of delayed gastric emptying. Tumatagal yung pagkain sa loob ng stomach kaya nakakapag-produce siya ng maraming air that can lead to flatulence or air accumulation, kaya bloated or fullness ang tiyan ng pasyente. Next, nagkakaroon din ng hematemesis, signs ng GI bleeding. Melena, upper GI, and then lower GI. Next, nagkakaroon din ng anemia, lalo-lalo na yung tinatawag nating vitamin B12 deficiency or your pernicious anemia. Okay, your pernicious anemia. Bakit? 'Di ba? Sa ating stomach, nandoon si parietal cell. Your parietal cell produce hydrochloric acid and intrinsic factor. Therefore, pag sira ang stomach natin, inflamed ang stomach natin, hindi rin nakakapag-produce si parietal cells ng intrinsic factor. Kaya,
pag walang intrinsic factor, walang absorption ng vitamin B12 sa ating ileum. Kaya bumababa si vitamin B12, that can lead to anemia, which is tatawagin natin siyang pernicious anemia. Ano yung mga diagnostic test natin? Okay, yung diagnostic test natin, una, we have your upper GI endoscopy. Okay, your upper GI endoscopy. Okay, so usually si upper GI endoscopy natin, okay, this is indirect, direct visualization. Okay, direct visualization itong upper GI endoscopy natin. Usually confirmatory test din to. Okay, golden test to for the gastritis. Next, we have your urea breath test. Okay, si urea breath test class, ginagamit natin to specifically for H. pylori infection. Okay, so ginagamit natin siya for H. pylori infection. Paano ba ginagawa si ating urea breath test? Si urea breath test natin class, usually, una, NPO tayo, 6 to 8 hours. Okay, after ma-NPO, kailangan i-advise natin si patient na i-stop muna yung mga antibiotics, your PPIs, for 2 to 2 weeks. 2 to 4 weeks before the test. Okay, so stop dapat muna. And then, i-ask natin si patient na mag-breathe siya doon sa collection bag. Okay, ask the patient to breathe. Ask the patient breath into a collection bag. Okay, hihinga si patient doon sa collection bag. After niyang huminga doon, okay, papainumin natin si patient ng urea solution. Okay, papainumin natin siya orally ng urea solution. And then after 30 minutes, okay, after 30 minutes, kailangan mag-exhale ulit ni patient sa another bag. Okay, doon sa another bag na yun, kailangan nating i-check yung tinatawag na labeled carbon. Okay, what is labeled carbon? Si labeled carbon class, meron tayo, 'di ba, usually nag-exhale tayo ng carbon dioxide. Usually yung carbon dioxide na yun is 12. Okay, carbon dioxide 12 yun. Pero kapag once na H. pylori infection yan, ang pinoproduce niya is carbon dioxide 13 or 14. Ito na ngayon yung tinatawag nating labeled carbon. Pag once na positive yan, lumabas yan sa exhalation mo, doon sa may bag na detect yan, ibig sabihin may H. pylori infection ka. Okay? May H. pylori infection ka. Bakit? Because H. pylori break down urea into ammonia and carbon dioxide. Yun na ngayon yung chine-check natin, yung carbon dioxide na may labeled carbon dioxide or carbon dioxide 13 and 14. Okay? Next natin, we have your biopsy via esophago-gastroduodenoscopy. Ibig sabihin, pag si patient mag-undergo ng endoscopy, isasabay na si biopsy. Okay? Ito ay most accurate. Most accurate naman to. Okay? Next natin, we have your CBC. I-check natin yung anemia. Pernicious anemia. And then, yung occult blood test, we detect, detects GI bleeding. Pag once na maitim, ibig sabihin upper GI. Pag light, lower GI. Sorry, mali ata tayo dito kanina. Signs and symptoms. Sorry, pag once na melena, this is upper GI. And then pag hematemesis, that's lower GI. Okay. Next natin, we have your upper GI series. Okay, si upper GI series natin, usually nakikita natin, 'di ba, this is indirect visualization. Meron tayong pinapainom na na barium sulfate kay patient. So makikita natin sa X-ray niya, may thickened gastric fold siya.
Okay. So yan, yung diagnostic test natin for yung PUD. So complication, first we have your GI bleeding. Okay? So again, pag once na dark, upper GI, pag light, that is lower GI. Then pwedeng mag-lead yan sa peptic ulcer disease, pwedeng mabutas, perforation, pernicious anemia, and peritonitis. Anong management natin? Okay, management natin una, we need to give antacid, H2 blocker, or your proton pump inhibitors. Si antacid natin, binibigay natin yan after meal. Your H2 blocker, before meal. Your PPI, before meal. Then, antiemetic, to control nausea and vomiting of your patient. Then, antibiotic pag may H. pylori infection para mamatay yung H. pylori bacteria natin. And then, we need to monitor for bleeding signs. Okay, tingnan natin kung nagsuka ba si patient ng dugo, yung coffee ground substance natin. And then, kung siya ay tumain ng dugo. Then, avoid coffee, carbonated drinks, spices, smoking, and alcohol and stress. Why? It increases gastric acid production. Coffee is acid, carbonated drink, acid, spices natin, gastric irritant, smoking, gastric irritants, alcohol, acid, and then stress increases hydrochloric acid production because of cortisol production. Avoid use of NSAID para hindi bumaba ang ating mucus. Then diet, low fat and high fiber diet. Okay? And then small frequent meals lang tayo, and then maintain normal weight para gumanda pa rin yung digestion ng pasyente natin, and teach for stress reduction. Okay? So yan yung gastritis.